hotel guys sa gabi. So bukas mag-alis natin, bibihan ko rin. Chicken din. Magkano pa ito? Ito na yung food namin. So maraming puso. Hello guys! Welcome back to our vlog. And right now we're here in NAIA Terminal 3. And we're off to another destination. This time it's gonna be a local destination. We're going south. We're going to Cagayan de Oro. So nasa boarding na tayo. Kasi ko yan nagbo-boarding ngayon, but yung mga group number 1 yung binoboard nila ngayon. Medyo marami yung mga biyahe ngayon kasi today ay October 31 and it's a long holiday here in the Philippines. So kanina we went here sa NAIA via PITX. So if you're not familiar sa commute going here, aside from Grab of course, kasi we didn't bring our car to park here in NAIA. Alam niyo naman yung, di ba, yung issue ngayon na napagkamahal-mahal na overnight parking here in NAIA. That's usually what we're doing. We're parking our car overnight here in NAIA. But ngayon, we didn't do that. So we did a commute para matry lang namin yung commute from PITX. So we took the jeep. Actually, sa jeep eh. Parang e-jeep yun. Parang e-jeep. That's parang bus na maliit, yung white. 22 pesos per pax from PITX going to NAIA 3. So sasakyan nyo sa gate number 8 in PITX, and that's bound to Nichols. Nichols yung kanyang signboard. Then mababa niya kayo sa highway going to NAIA. Mga 5-minute walk yun from kung saan kayo bababa ng jeep going to NAIA. Before, medyo convenient kasi sa gitna kayo NAIA ibababa. But because of some construction yata of the skyway, doon kami sa medyo malayo binaba. Kaya mga 5-minute walk yung aming lakad from the drop-off to NAIA. So, the time, mga biyahe namin, around mga 30 to 40 minutes yung biyahe from PITX to NAIA 3, here in NAIA 3. Kaya lang medyo matagal lang yung biyahe. Kaya if mag-alat kayo ng time going here. So ayan na, tinatawag na kami. So pipila na kami. Pipila tayo sa Cagayan de Oro. So ayan, tinawag na tayo. Pila na tayo guys. We're now here in CDO. We're here in Laguindingan Airport. So we just arrived. So inabot lang ng mga 1 hour and 10 minutes yung biyahe. Pero parang ang bilis nga eh kasi hindi ako nakabuo ng isang movie sa Netflix actually. So ngayon, palabas na tayo. Maghahanap tayo ng transpo going to the downtown. So we're going to Osmeña in downtown where our hotel is. So labas na tayo. So van daw yung mga means of transportation dito. So let's go out and find that. Papakita ko sa inyo. So pag lumabas kayo, ito makikita nyo. So ayan. Ayun yung mga van, no? Ayan. So very accessible naman. Ito na yung mga van. Sabi ng friend kong taga dito, Magnum daw yung sakyan. Pero tatanong natin kung malapit siya doon sa hotel namin para hindi na tayo masyado maglakad or hindi na tayo sumakay pa nung iba. Tawid lang tayo. So, ito yung mga van. Hey, saan kami upo? Hi guys, welcome to my vlog. So, hello guys! Nasa loob na kami ng room namin dito sa Prime Lux Hotel here in downtown, malapit to sa Cogon Night Market, yung pinaka main market dito sa Cagayan de Oro City. So, ito yung room namin. So, maliit lang na room to. Nasa second floor kami. So, quick room tour lang dito sa Prime Lux Hotel. So, ito siya.
So, pag pasok nyo ng pinto, ayan, agad, meron kayong aparador. Ayan. Medyo spacious yung aparador nyo. Tapos, they have vanity mirror. Sorry, ito pa yung bag ko. They have provided water. I think araw-araw yan. Per night naman yan. May mug. Tapos yung coffee daw, pwede kayo humingi. Tapos meron ditong upuan. Tapos bago tayo pupunta dyan dyan sa bed, ito yung toilet nila. Yeah, there we go. So, meron tayo dyang sink, may mga toiletries, and may mirror. And yan, may mga toalya naman. Tapos may hot and cold shower. Yan. And spotless naman yung toilet nila, yung kanilang CR. Kaya okay naman. Tapos kita nyo guys, so may bidet, di ba? Gusto natin na may bidet. And then, paglabas nyo, kita nyo na agad ang kama. Yan, medyo malinis naman yung bed. Ayan, so, upuan natin. Yan, so, malinis naman yung bed. Ayan, oh. Okay naman yung bed niya. So, ayan, may bed, tapos meron ditong side table, tapos if you need anything, you can just call. And then, they have TV. I'm not sure smart TV to. Tapos, malakas yung aircon na buksan na pagpasok namin. And then, yung wala kaming view, parang building yung nakikita ko dyan pag tumingin. And then, may painting dito. Saan to? Parang sa Vietnam to itong painting na yan. I'm not sure. And then, meron silang panichinelas. Ganito, yung disposable na chinelas. Gamitin natin yan. So, basically, ito yung malit lang yung room namin. So, when I booked this sa Agoda about a month ago when we planned this trip, it cost around, basta yung full 4 nights kasi kami dito sa Cagayan de Oro, umabot ng mga 7,000 yung 4 nights. So, around 1,750 per night with breakfast for 2. Di ba okay na rin? Tapos nasa downtown Cagayan de Oro ka pa. Yung mga spots na pwedeng i-visit dito sa downtown area here in Cagayan de Oro is just walking distance. So, like 10, 15, 20 minutes lang. So, pwede siyang malakad dito. Kaya, good deal na to, di ba? So, tapos malaki pa siya sa night market, yung Cogon Night Market. So, which is pupuntahan natin. Later on, punta tayo doon. Mag-aayos lang kami, tapos punta tayo doon for our dinner. Alright, so see you guys! Ito yung hotel guys sa gabi. So bukas alis natin, videohan ko rin yan para makita nyo kung ano siya sa umaga. So yan yung hotel namin, nasa area siya. So meron siyang breakfast. So yung nakikita nyo yan, yung dining area, dyan yung breakfast. Hindi ko lang sure kung buffet or plated. Pero ayan yung hotel namin. So ngayon, so right now, maglalakad tayo, pupunta tayo dun sa Cogon Night Market. So, alam ko mga hanggang 12 midnight yun eh. So, lakad lang tayo dito sa, sa downtown area ng Cagayan de Oro. Let's go! So, ito guys, may nakita kaming parang makainan. Lalawin lang natin. Parang barbecue. So, check out lang natin kung ano yung mga tinda dito. Pero doon pa yung banda yung sinasabi ko. Ayan, barbecue lang oh. Ayan, inasal. Ayan. Barbecue. Ayo. Ano to? Isda. Hindi lang, sir. Magkano po yung ganito? 70. 70 yung isa. Ayan, barbecue oh. Parang asarap oh. Tagpilate. Ano, sir? 90 lang na, sir. 90. Ito po. Chicken din. Magkano po ito? 45. 45. Nakasabaw, pipino, palapa. Ito pong pork, 20. Ay, meron silang ano. Ito ba yung sa Cebu? Chorizo? Hindi po, sir. Pero, kuha na siya. Lamin ka po na sa sir bestseller na sila dito sa Tag, pila niya? Tag 30, ayan. Magkano yung puso? 8 pesos. Ayan, dito na lang tayo. Dito na lang tayo guys, kakain. Sige, anong orderin natin? Ano po ito? Unod pa nga po yan, sir.
Panga. Panga po. Panga. And then ito yung ano pa. Ay, yung panga po. Iihaw din to. Magkano po ito? 150 sir, 40 ako. 40 itong maliit. Pareho lang ito, no? Oo, kasi unod lang yun eh. Ito may panga. Alright guys, andito kami ngayon sa Ramon Chavez Street here in CDO. So dito yung mga maraming barbecuehan. So nakita nyo naman kanina yung mga barbecue nila. Ano, parang pare-pareho naman sila ng tinda. Siyempre siguro sa timpla lang ng kakatalo yan. Ewan ko baka isa lang yung supplier nila. Sobrang ano ito, parang 1 block away lang from our hotel, from Prime Lux Hotel. So naka-order na kami. Nantay lang natin. Saka pagkano kaya yung order namin, ano. Tapos may libre silang pasabaw. Maluya. Sabaw doon ng baka to. Maluya, no? Lately parang nagugustuhan ko na yung mga gingery na food. Ito maluya. Masarap. May palapa tayo tsaka Ano pong tawag dito? pipino. Pipino. Anong tawag mo? Palapa? Palapa din ito. Ay, ano to? Si bunjing neck. Siya sausaw? Sausaw. Sago tayo. Pangdagdag doon, lasa. Sarang sambal. Tapos meron silang free, ano guys, free na, ano, palapa? Palapa, tapos pipino. Tayo lang natin yung ating yan, mga free daw yan. So, tayo lang natin yung ating, ano, yung ating food. So, ito na yung food namin. So, maraming puso. Tapos yung mga simpleng barbecue lang naman. Hindi natin pa namin yung aming inasal or paa. Ayan. Thank you. Ayan, meron kaming inasal. So, let's eat. Yan, bago kumain, siyempre, pipicturean muna. Habang nagpipicture sila na, lalagay ko na yung para sa kamay. Kapag nagpunta kayo ng Mindanao, guys, or mga Cebu, ganyan, lagi may ganito pag gloves para makakain tayo. So, kainin na natin. Anong unang kakainin natin? Na-excite ako dito, oh. Palapa daw ang tawag dito. Pero titikman ko nga. Ang lasa. Sambal. Ang sarap. Eh? Oo. Ano yung nasa niya? Onion siya. Tapos maanghang. Parang sambal nga. Version nila ng sambal. Dito ang tawag palapa. Ay, ano po yan? Aso. Thank you po. So, parang masarap lagay sa kanin, yung palapa. Yan o. Try nyo palapa. Masarap. Try nyo. Yung nilagay ko nga. Masarap. Ay, oo nga. No? Tapos meron sila ditong chorizo. Although dito sa Cebu, dito siya gawa. Tikman natin. Malapit din sa chorizo ng Cebu. Mas matamis na yun sa Cebu. Ito hindi masyado matamis. Pero masarap. Sabi naman kasi na version nila. Oo nga. Version. Kasi kamukha nung sa Cebu eh. Tapos puso. Hi guys! We are back in our hotel here in Cagayan de Oro City. So after our sumptuous and delicious dinner in Chavez Street, yung mga barbecue, yung puso, yung palapal na parang sambal ng Indonesia, ng Bali, na napakasarap. So after that, we decided to call it a night para makapagpahinga na. But before that, I'm gonna share with you yung experience sa airport kanina. So kung nakita nyo, napakabilis ng pangyayari. Paglabas namin ng Cagayan de Oro Airport or Laguindingan Airport, nakasakay agad kami ng van. So I'm expecting na mama-vlog ko pa, kaso lang parang lahat ng mga ano doon nagkamadali, lahat sila inaalo kami ng sasakyan. So actually at first we were thinking of hailing a Grab or a taxi. Kaso nung nag-check ako sa Grab, yung presyo niya from the airport going here sa hotel was like around 950, 980 pesos one way.
So kaya nag-check kami dun sa mga vans in which katapat na tapat lang naman nung arrival gate ng airport. Pag punta nyo doon, maraming mga van doon. So, iba't ibang mga van company, papuntang Iligan, papuntang Cagayan de Oro, papuntang Marawi. So, i-check nyo lang yung mga kung saan kayo pupunta. For example, in Cagayan de Oro, may mga ruta yung mga van, may mga papuntang Agora, papuntang Ayala, papuntang Limketkay, etc. So, nagtanong ako, saan ba yung papuntang Osmeña? Kasi nga, dito yung hotel natin na nabook. So, gladly, meron namang nagsabi na dadaan dito. So, yung van ay 200 pesos per head and it took us around 1 hour para makapunta dito. Kagandahan ng mga van dito, parang hindi na pupunuin yung van, tapos parang ihahatid ka nila kung saan ka pupunta. Basta along the route nila ng mga van driver doon. So, ayun, smooth naman yung ride. May mga counting traffic, may mga counting mga checkpoint, but nevertheless, it's very comfortable ride doon sa van kasi nga hindi puno. Para mga 7 na kami sa van nung umalis sa airport eh. So, yun lang yung experience kanina. So, napakadali. As compared to Grab na 900 pesos, ako nasa city center naman kayo na nakastay. So, might as well mag-take na lang kayo ng van. Yung pauwi, sasama rin namin kayo dun sa pauwi kung saan kami sasakay ng van going back to the airport. So, with that, guys, thank you so much. And today's, we were ending today. And we're thanking God for a smooth travel kahit na alam natin na holiday na. And tomorrow's gonna be another vlog. We're gonna tour around Cagayan de Oro City tomorrow. See you guys! Bye-bye!